Last year gumawa tayo ng video about 8 messenger tricks na hindi mo ginagamit, and ngayon bago matapos yung taon, meron ulit ako sa inyong panibagong 8 messenger tricks na baka hindi mo din ginagamit. So wala nang kung ano-ano pa, simulan na agad natin. Calling out Mayday. Okay, so para sa number 1 is yung paggamit ng AI stickers. So maganda dito is pwede na kayong mag-generate ngayon sa Messenger ng sarili ninyong stickers galing sa sarili ninyong idea, kagaya na lang nitong gagawin ko. So habang ginagawa ko yung video, nakita ko yung dalawa naming aso, and naisip ko sila na lang yung gawin kong example para dito sa AI stickers ng Messenger. So white Pomeranian and brown Shih Tzu together, then ayan na, ang galing 'di ba? Ngayon, pwede nyo pa siyang gawing mas detailed. Pwede nyo pa siyang dagdagan, like for example, ng with boy owner na ginawa ko. Then, ayan, na-generate niya ulit. Now, ang maganda dito, hindi lang siya sa iPhone pwede gawin. Even naka-Android kayo, kagaya nitong gamit ko na Unihertz Jelly Star, yung pinakamaliit na Android 13 na available, pwede nyo din siyang gawin. So, sobrang nakakatuwa siya, and sigurado ako madami kayong fun times and creative ideas na pwede kayong magawa dito. Yung pangalawa natin is ito, isihan lang natin. Sobrang dali, and alam ko karamihan sa inyo alam na to, yung paggawa ng new note. Pero baka kasi meron sa inyo hindi pa updated yung kanilang messenger. So kailangan mo lang i-update yung Facebook Messenger mo. Then pwede ka na maglagay ng parang ganitong bubble na kung saan para siyang My Day pero text lang. And kagaya ng My Day, tumatagal lang din siya ng 24 hours para makita ng mga friends mo. Para sa pangatlong trick is yung pag-change or pagbago ng ating notification sound. So makikita nyo yan sa settings ng Messenger under notifications and sound. Meron na dyang customized notifications. Hindi ko alam kasi kung na-experience nyo na yung nasa kwarto kayo, then may tumunog na Messenger tone. Tapos lahat kayo titingin sa kanilang cellphone dahil pare-parehas ng tunog. So may mga kasama na siyang built-in na notification tone depende sa device na gamit mo, pero pwede rin naman kayong gumawa or mag-customize ng sarili ninyo kagaya nito. So para magawa yon, pwede kayong mag-download or mag-record ng sarili ninyong sound, then ika-copy-paste nyo lang yung inyong sound or yung dinownload nyo dito sa notifications folder under Messenger. Pero actually depende to sa device ninyo kasi may mga ibang phones na kailangan ilagay nyo siya under ringtone. Next naman is yung pag-activate ng safe web browsing. So kailangan nyo to dahil sa Messenger ngayon sobrang dami na nag-hack, nagsisend ng mga virus. So kailangan i-enable nyo yung ating safe website browsing under dito sa settings. Makikita nyo siya under privacy and safety. Then make sure nyo na lang na naka-turn on yan. Tapos sa maganda, kung naka-iPhone ka naman, meron pang another feature na makikita kayo dito sa privacy and safety. Yun yung tinatawag na app lock. So dati meron din to sa Android. Yun nga lang saglit lang siya, then nawala agad. Siguro after some time, babalik din siya. So ang maganda dito is walang pwedeng makichika sa inyong Messenger kasi kailangan i-require yung inyong Face ID every time na ino-open yung Messenger. Kagaya nito. So pag nakita nyo may ganito yung jowa ninyo, naku, magtaka ka na. And speaking of jowa, no? So pwede rin kayong pumunta dito sa settings under privacy and safety ulit. May makikita kayo ngayon dito na hidden contacts. So dito nyo makikita lahat ng hinahide na contacts ng jowa ninyo. De joke lang. De actually totoo kasi pwede nyo dito talaga makita. Next naman is paano nyo pwedeng i-customize yung background ng Messenger ninyo kagaya nito. So ito pwede nyo lang gawin for Android phones. So search nyo lang sa Google Play Store yung Wallfancy tapos yan yung install nyo. So upon opening the app, ito yung sasalubong sa inyo. Kailangan mag-subscribe kayo pero actually hindi naman kailangan. So X nyo lang yan. Then may makikita kayo dito na chat background. Pindutin natin. By the way, pwede nyo din to gawin sa WhatsApp, Telegram, and sabi ko nga sa Messenger. So pagdating dito, pwede na agad kayo pumili ng background na gusto ninyo. Pero may mga ibang wallpaper dito na kagaya nito. Required na mag-premium kayo or mag-subscribe kayo para magamit yung wallpaper na yan. Pero actually hindi nyo kailangan gawin yun kasi ang sekreto dito, pwede naman kayo mag-upload ng sariling wallpaper na gusto ninyo. Ang possible na problem lang na pwede nyo ma-encounter is kagaya nito. Ang supported lang kasi dito is yung mga 3 MB and below. Pag above 3 MB yan, hindi na yan supported. Pero kung sakaling may gusto talaga kayong wallpaper, punta lang kayo sa website na to para makompress yung picture. After that, pwede nyo nang gamiting background sa Messenger kahit ano pang picture na gusto mo. Pwede nyo din dito baguhin yung opacity kung gaano nyo kalinaw or ka-blurred makita yung background na pinili ninyo. Ang maganda dito sa app, sa Messenger lang talaga siya gumagana or sa Telegram, depende kung saan nyo siya ginamit. Meron kasi tayo dating ginagamit na application na gumagana din naman siya as background sa Messenger. Yun nga lang, kahit nasa home ka, is nakikita nyo pa rin yung background. Unlike dito na nasa Messenger mo lang siya makikita. Ito konting bawi lang sa mga iPhone users dyan. Kung gusto nyo pagandahin yung inyong video call sa kausap ninyo, pwede nyo tignan tong video effects
And pwede kayo maglagay dito ng portrait, studio light para lalong gumanda yung quality ng inyong video. Ngayon bago tayo matapos mga kaboom, no, pasalamat muna tayo sa sponsor ng video natin ngayong araw. Ito yung Fossibot and meron silang panibagong tablet na lalabas, panibagong rugged tablet na lalabas to be exact. Ibig sabihin ng rugged na tablet, hindi siya mabilis masira. Pwede nyo siyang dalhin during outdoor activities kasi hindi siya madaling magasgasan. And usually sa mga gantong klaseng rugged phone, meron silang sobrang laking battery. Ibig sabihin, pwede nyo siyang gamitin ng buong araw na magdamagan and meron siyang mataas na IP rating. Ibig sabihin, kadalasan ng mga gantong klaseng rugged phone or rugged tablet is pwede siyang mabasa and pwede siyang madumihan. And dito sa video na pinapakita ko sa inyo, dinedemonstrate kung gaano nga ba katibay itong tablet. Tapos dagdag nyo pa dito, meron siyang 64 megapixel na detailed na camera and pwede nyo siyang dalhin even sa may init na environment. And of course, kung gamer ka naman, pwede mo itong gamitin kasi meron siyang 12GB of RAM plus 256 na internal storage. And yung chipset niya is naka Helio G99. So kung isa ka sa interested na magkaroon ng rugged tablet, ilalagay ko yung link kung saan mo siya pwedeng bilhin dito sa description.